Pinalalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kampanya para sa cybersecurity awareness upang maprotektahan ng publiko laban sa mga panluloko sa pamamagitan ng telepono at online messages. Ayon kay Mayan Campaner, Pangasinan Provincial Focal ng Integrated Local Council Development Program o ILCDP, layunin ng programa ng DICT na magbigay ng sapat na kaalaman sa mga mamamayan hinggil sa mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng teknolohiya upang maiwasang malinlang ng mga cyberkriminal. Ipinaliwanag din ni Campaner na may cybercrime unit ang Philippine National Police o PNP na tumatanggap ng mga reklamo kaugnay ng cybercrime offense, habang ang National Telecommunications Commission o NTC naman ang may responsibilidad sa pag-block ng mga numerong konektado sa mga bangko at iba pang mapanlinlang na aktibidad. Dagdag pa niya, hindi mapipigilan ang paggamit ng artificial intelligence o AI dahil bahagi na ito ng kasalukuyang henerasyon. Gayunman, binigyang diin niyang mas mainam kung gagamitin ito sa positibong paraan at hindi bilang kapalit ng kakayahan ng tao. Pinapaalalahanan ni Campaner ang publiko na maging mapanuri, maingat at alerto sa paggamit ng internet. Dapat suriin ang mga website, lalo na ang mga ginagaya ang mga bangko, at tiyaking may tamang HTTPS at walang maling spelling sa mga detalye. Ipinayo rin niyang iwasan ang pag-click sa mga kahina-hinalang link upang maiwasan ang pagkasira ng mga device at pagnanakaw ng personal na impormasyon. Ang natatry po namin na nagko-complain is yung kadalasan sa phones nila, sa mga messages and all. Ang goal po namin sa DICT, sa cybersecurity unit po, is to give awareness to the general public para ma-prevent na maloko sila. Ano ba yung mga do's and don'ts na dapat gawin? So parang sa amin is more on prevention. Pero meron tayong cybercrime unit po ng PNP, and kapag ka naman po gusto nilang ipa-block yung account o yung cellphone numbers nila, mobile number na connected sa bangko, yung NTC naman po yung pwede nilang i-reach out. Kadalasan nakikita namin yung mga nagko-complain din po sa kanila. Pagdating po sa paggamit ng AI, alam naman po nating lahat na hindi po siya mapipigilan. It's really part of the digitalization po ng ating generation ngayon. Ngayon po is mas maganda po sana na magamit natin siya in good way, pero it can never replace yung humans. Yun nga lang po, may mga masasamang loob na gusto pong gamitin at samantalahin yun para makapanloko ng tao. So ano bang dapat natin magawa? Kailangan natin maging vigilant, kailangan natin maging maingat. And yung ating keen to detail, napaka-importante po magkaroon tayo ng eagle eye. For example, sa mga websites, paano malalaman kung legit yung websites? Pwede nilang gayahin yung itsura ng website ng bangko, pero hindi pala. So, pag tinignan nyo yung web address nyo, makikita nyo at mapapansin nyo na merong pagkakaiba sa spelling. Yan. Yung I, ginagawa nilang 1. So, yun yung mga simple clues na mapapansin niyo. And kailangan meron siyang HTTPS. Yung iba wala. So, doon natin sa mga ganong small details na akala mo wala siyang halaga, pero mahalaga pala siya para ma-prevent na maloko tayo at mapunta tayo doon sa mga wrong na links na pwede nilang ma-hack yung ating devices. And for the report naman po ay pwede po kayong pumunta sa cybercrime unit po ng PNP. And for those naman po sa mga numbers or mga cellphone numbers po, NTC po yung ating right na unit na pwede po nating lapitan para po ipablock or hindi na magamit pag napunta po siya doon sa masamang loob. Sa oras na mabiktima ng cybercrime, hinihikayat ang publiko na mag-ulat sa cybercrime unit ng PNP o sa NTC upang agad na maaksyonan at mapigilan ang pagdami ng ganitong mga kaso. Para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!